Magandang gabi po. Medyo naantok lang ako kanina. Pag-usapan natin po sa ngayon kung anong laman ng USB nito, Bicangko. Ito yung tatandaan yung USB nito. Ito po yung USB na gustong i-play nito, Bicangko, doon sa House of Representatives sa hearing ng Infracom, ng Tricom nila. Pero hinarangan siya ni Congresswoman Speaker Janet ka rin at saka ni Abante. Grabe, no? Pero dito sa ang ginawa naman nito, Bicangko, hindi niyo pala ako, harangan niyo pala ako rito, ha? Kaya tumawid siya sa kabilang bakod. So kahit medyo unparliamentary yon, ay doon siya pumunta sa Blue Ribbon Committee ng House of Representatives at doon nabigyan siya ng pagkakataon at napresenta na siya ngayon, yung USB. Tingnan natin. So maya pabingi, mga kabaling ko, Pres Perez, naimbang gabi sa mga kapsat ko. Magandang gabi. Tapos maayong gabi maayong gabi. Mayad nga gabi. Tapos maray banggi. At saka sa lahat-lahat, no? Ito nga, tingnan natin ngayon itong tinatawag na ang USB ni Joby Chanko. Ito po. USB ni Joby Chanko. Ito po. Mr. Chair, may I interject, Mr. Chair? Yes, Senator. Yeah, I would like to direct this question to... Sandali. Let me acknowledge also the presence of Senator Bato. Continue, sir. I would like to direct this question to Congressman Toby Chanko. Sir, sabi niyo... Bago i-presenta ni Toby Chanko USB, tinatanong muna siya ni Erwin Tolpo. Parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Kasi parang sinasabi nyo, 2 something lang ang request nung district na yon. And you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinary at mga bagitong congressman. Tama po ba yon? Hindi naman po ordinary, sir. Regular. Yeah. Regular. What I mean to say, sa district ho na yon. Tama po ba? Yan, hindi po. Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? So, ang punto ni Erwin Tolpo, kasi kanyang congressman ay naghabol ng proyekto. Yan ang ginagawa ng Laloy. Pero minsan may ibang congressman na malikot mag-isip. Ilalagay sa distrito ng ibang tao, pero kanya rin pala yun. Yan ang parking siya sabi. Kaya nagyari dito, nagtatanong si Erwin Tolpo, kung yung nilagay na dati 2.5 billion lamang ang proyekto para sa Oriental at Occidental Mindoro, ay naging 20 billion. So, dito po ay matindi ang tanong ni Congressman Toby Chanko. Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero 2 term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Sagasa. Could you tell... Grabe. Akala ko parking lang, ilalagay lang iparada lang sa kabila. Na distrito may sagasa pa pala. Tell us the difference Di ba yung parking, Your Honor? Yung parking rep, Chanko, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Ayun! Mas matindi pala yun. Your Honor, so 2 term po yan, Your Honor. Isang parking, kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin
alam. So, ang ibig sabihin, Mr. Chair, yun nangyari sa Mindoro ay sagasa po yun? Your Honor, I have no personal knowledge. Your Honor, ito po. Mindoro Oriental, DEO, 2,530 billion ang NEP. Nandito naman po si Yusek Kati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20,999 million. Tapos, yung Mindoro Oriental DEO, 1,508,583,000. Ang GAA po niya is 20,795,429. 19 So, nagulat ako plus nung nakita ko yun, Your Honor. 30. Thank you, In Mr. both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Hindi, doon po sa ano. Kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Yan. Yan, maliit lang eh. Yan po, for example, ito muna, ABRA. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po? So, ang nadagdag po to the district of Abra is, sige, next slide, Ako propone. is 3,400,000,000. 3,400,000,000. Your Honor, hindi ko po mabasa. 3,468. 68, 345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of Saldico's insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Ang utak ng lahat. Oh. Tignan ko lang Ito po pong dito sa laman akin. ng Meron USB. din akong kopya niyan. Your Honor. Yan na, kita mo na. Grabe, no? Next is Occidental Mindoro. 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay. Next is Oriental Mindoro. 3,105,759,000. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580,222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam bakit nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000, Your Honor. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Sa makatwid po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay Saldico lahat. siyang may Utak. siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? 13 billion, Tapos 803 ilang congressman billion. dyan, sabi niya hindi amin yan, 93. hindi namin ni-request yan. So, hindi ko na po, hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. sagasa. So, isa lang ang ibig sabihin nito. Yung mga congressmen sa iba't ibang lugar, hindi nila alam
na may project sila ganun. May nagay Liloy na 200 million, 100 million, 50 million, 150 million. Ang naglagay lahat ng project para sa kanilang distrito ay si Saldico. Ngayon, dapat ang congressman matutuwa. Pero Loy, ang pagpapatupad ng proyekto, hindi pala sila, kundi si Saldico pa rin. Yan ang explanation kung bakit kuha lahat ng Southwest at saka Highton at sa mga kakamping kontraktor kagaya ng kay Diskaya. Sino pag-ikampi niya? Yan po ang sagasa at saka paparada. Ang pinaparada sa ibang lugar ang pundo. Ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Chair, baka may dadagdag si Gob, Dolor, dahil puro Mindoro ang binabanggit. Yun nga po, may I take advantage of your presence, Gob. Total, nababanggit naman po ang inyong probinsya. Siguro po, makapagsalita kayo sang-ayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Nag-request po ako kay Gov. Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. Yes. So makikita ko po, yung Ako Bicol, yan po, ang BICAM is 2,295,000,000. Grabe. Next slide. Yan. Next slide. Yan. Ang Ako Bicol, ang 95. ang ano po niya, ang AKB. napunta po sa BICAM pa lang is 2,295,000,000. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2,064,000,000. At ito po, Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po hanggang ngayon hindi po rini-release yan. Kasi nung natuklasan na ganyan, nakakapagduda, hindi po ni-release. Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, di ba ginagawa ito short of award, di ba po? Yes, sir. Kapag na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung pondo implementing office. Okay. Yusek Cathy, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po? I'm not very familiar Yes, with most procurement. probably. Most probably. Hindi, ganito lang po, Point of Your order, Honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Just to remind all of us, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, must do it only through the chair po. Hindi sila pwedeng diretsyong Pinayagan ko naman po, magtanungan. kaya para maka-economize ng time, kaya All total right, Mr. magkatabi Chair, naman I sila. submit. Opo. Thank you. Sorry. Thank you for I'm sorry. showing the point. Most I'm sorry. probably, Your Honor. Your Honor, pwede bang malaman kay Yusek Cathy kung, hindi, pwede na lang po ganito, Your Honor. Pwede pong hingi na lang kay Yusek Cathy i-check kung meron na po itong lowest calculated bid short of award. At kung merong lowest calculated bid short of award, isubmit po sa committee ninyo kung natuloy yung bidding, kung sino po yung most probably na mananalo kasi siya po yung lowest calculated bid. Sa tingin ko napakahalaga yun para sa inyong committee, Your Honor. Thank you, Rep. Toby. I think that is in order. Yusek Cathy, I think you should Yes, Your Honor. submit to the committee kung alin na dito yung binabanggit ni Rep. Toby na nagkaroon na ng, what is your term? Bidding short of award. Bidding short of award. Para malaman po natin at mabantayan na. Can you do that, Yusek Cathy? Yes, Your Honor. We will direct all the implementing offices, whether it's regional office or district engineering office, to submit all the bidding documents of these projects that are bidded out short of award, Your Honor. Thank you. Thank you for your Bidding short of award. Ibang klase yun cooperation. Your Honor. Hindi pa na award, may bidding na. Ang request ko po, kung pwede, kung papayagan po ng committee, bibigyan ko po si Yusek Cathy nito. Lagay na niya, hindi naman po kailangan po siguro ng committee, Your Honor, yung buong records. Kailangan lang ilagay kung sino yung posibleng mananalo kung natuloy po. Yes, I think that is in order. Kung pwedeng maibigay nyo na rin ang kopya kay Secretary Yusek Cathy. Ibig sabihin, hindi pa na bidding. Alam na kung sino mananalo. Yung parang ginaracket nila. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. That's all.
Chair, pwedeng humirit. Yes, Senator Amy. Maraming salamat, Chair. Palibasa natututo tayo ng wika ng Kongreso. May sagasa pala, may parking pala. Ano naman yung allocable at non-allocable? Lagi kong naririnig Allocable, sa Kongreso, hindi ko maintindihan. Allocable. To whom are you directing the question, Senator Kung Amy? maaari kay Congressman Toby, kasi naririnig ko, kung meron sila allocable, yung non-allocable, wala sila. Paano ba yun? Your Honor, hindi ko po alam yung allocable at non-allocable kasi importante lang, pag lumabas po yung NEP, ang titignan ko po lang po doon is yung total NEP. Hindi ko na po tinitignan ko ano po yung allocable tsaka non-allocable. Baka po si Yusek Cathy po ang nakakaalam, Your Honor. Yes, Mr. Chair, mukhang alam ni Yusek Cathy. Your Honor, Mr. Chair, let me explain. Yung not allocable, yun po yung hindi naman part ng district allocation. si NBI Director JB Santiago naguguluhan. Nagmalalim nag-isip pa ng allocable. Ano yung non-allocable? Ito po yung mga big ticket projects like foreign assisted na hindi naman po bumababa sa district maintenance fund, equipment fund, preliminary and district engineering fund, right-of-way fund. Yun pong district allocable, yun po yung based on, a parametric formula that the Secretary Bonoan has instructed to prepare at least to determine more or less ano po yung ceiling ng budget kada distrito, Your Honor, Mr. Chair. Kumbaga, anong pwede may bigay? Yan ang allocable. Naguguluhan si NBI Director Jimmy Santiago sa iyo. Judge na yan. So, sa pagtingin ng district, halimbawa yung district engineer, yung sinasabing allocable, yung kanya na ibibid. Tama po, ba Your yun? Honor. Tapos yung non-allocable, Opo. madalas napupunta sa region o di kaya sa central office. Ganun ba yun? Your Honor, most probably, Your Honor, yes. Hindi po part ng district office yung non-allocable. Okay, thank you. Rep. Toby, siguro doon sa parada at saka sa gasa, doon sa parada malaman natin magkano yung parking fee siguro para sa kaalaman din ng committee. Doon sa sagasa, ano kaya yung ginamit na pang sagasa? Pison kaya o train o kung paano? Kasi kailangan malaman din natin. Your Honor, hindi po ako sumasama sa mga usapang parking, so hindi ko po Opo, alam po namin yun. Baka lang alam ko po, hindi po ako pumapasok sa pagsisiyasat ninyo ay makatulong naman kung ilan yung mga parking fees po. Sapagkat sinusuri na rin po ito, kaugnay din ng pagtukoy natin sa maanumalyang flood control projects. Your Honor, pasensya na po. It's baka third-hand information, chismis eh. So ayoko naman magsabi ng chismis kung hindi naman yung mismong naparadahan ang magsasabi sa akin na siya'y naparadahan. Salamat po. Mr. Chair, may itatanong lang ako doon sa bid short of award. Kasi nalilito ako. Ang pagkaalam ko po kasi, only projects that are included in the NEP can undergo pre-procurement. Bakit dito sinasabi na pati yung initiatives, insertions in the small committee and the BICAM also undergo pre-procurement bidding short of award? Di ba bawal yun? Akala ko yung NEP lang. Chair, if I Yes may. po, ayun. Yes po. Ano po yan, nasa rule po ng New Government Procurement Act. Ang pwede lang pong early procurement. Hindi ko po alam yung term nila na short of bid award. short of award, Ang yeah. meron po tayong term is early procurement early- activities. Ang So ibig yung sabihin po early nun, procurement, ito iba po, pa yun sa pre-procurement. yeah, no? ito po yung pwedeng ipabid pag nasa National Expenditure Program na. Pero pag nasa BICAM po at saka sa hindi na po kasi nagbago na po yung mga numero eh. Kaya nga, so Magkaiba po 'yon. So, yun na nga, yun ang tinatanong ko. Yes, We're ma'am. talking about the same thing. Opo. So, yun ang Mali lang tinatanong po ko. siguro yung pagkakagamit ng term ni Yusek Cathy. Yung kanina, yung kay Yusek, hindi maaring i-pre-procurement o i-early procurement o i-bid short of award kapag hindi kasama sa NEP. Hindi ba ganun yun? Yes po. Dapat, Section yung mga 21 po. Yung mga insertions, congressional initiatives, lahat yan, walang pre-procurement. Wala po. So, walang aregluhan sa kontratista. Wala po. Ang Walang early down payment o mobilization fund. Yes, ma'am. Magkaliwanagan lang Yun po, tayo. early procurement. Po sa kasi pag early procurement at sinabi ni Amy na magkaarigluhan sa kontratista, yun po kasi hindi pa na-award kasi halos sigurado sila kapag nasa NEP
may sama na kagad yan, may budget na kagad yan. Kaya parang pinapayagan na early procurement. So malalaman na kung sino kontratista ang mananalo niyan. Sa ganung early, hindi pa nilalabas ang pondo. Hindi pa ginagawa ng Congress ang pondo. And po, Section 21 of the new Government Procurement Act. Yes, Yes, ma'am. that went through the Senate. Thank you. Apo. Point So of I order, think that Mr. is Chair. very clear. Mr. Chair. Nasa bagong ano na yan, new Government Procurement RA 12009. Mr. Chair, point of order, Mr. Chair. I Yes. just want to know what is the process of the other colleagues having their time questioning. Kasi kung hindi, wala eh. Kahit na sino sumingit, sorry, it's okay. Kahit na sino Sige. sumingit-singit, ito kanina pa, more than half an hour na siya, hindi pa siya nakapagsalita. Siguro naman bigyan natin ng allocation each senators ng time limit o 10 minutes, 10 minutes. Kasi kung hindi, kanya-kanya tayo, sabog-sabog tayo. Yun lang po yung aking pananaw, Mr. Chair. Okay, thank you very much for the point of order. Any more member of the committee who wish to ask questions to Representative Toby? Di ba dapat first come, first serve, Mr. Chair? Marami Yun nga po, kung merong gusto magtanong, kailangan mag-express na po para Mr. Chair, right here. Senator Erwin. Yes, I have a couple of questions for Congressman Toby. Kung sa ating budget process, Mr. Chair, una ang committee amendments, and then individual amendments, and then kasunod po, supposedly after the second reading approval, no more changes. Tama po ba? Yes, Your Honor. Can you state before this committee, Mr. Chair, what really happens in reality? Yung totoo. Mukhang hindi naman po nasusunod ito. What's going on? Can you walk us through para maintindihan po ng mga nandito, yung mga nanonood sa atin, what's going on? Kasi dito po mapasok yung mga insertion, nakatakot-takot, Mr. Chair. Okay, Your Honor, una po tatanggapin po ng House of Representatives yung National Expenditure Program. Yun po ang proposal ng budget po ng Executive Branch. Pagkatapos po noon, magkakaroon po ng budget briefings at magkakaroon po ng Cabinet Secretary po ang natatanong ng mga congressman. Pagkatapos po niyan, mapupunta po yan sa plenaryo at magkakaroon ng sponsorship at magsusponsor yung iba't ibang mga authors, no, ng iba-ibang mga sponsor ng iba't ibang department. Doon po hindi na po pwede magsalita ang Cabinet Secretary, congressman na po. Pagkatapos po magdedebate, yan po yung sinasabi ni Congressman ng ating chairman na magdedebate po. Halos 2 buwan po yan, inaabot ng gabi, magdedebate po. Pagkatapos po niyan, pag natapos yung debate, isasara po ang period of interpellation and debate. Pagkatapos po, bubuksan po yung period of committee amendments. Doon po magsasabi po yung committee ng mga amenda. For example po, yung departamento, yung let's say yung executive branch, may nakita silang dapat na institutional amendments. Doon po yun sinasabi sa period of committee amendments. Pagkatapos pong maisara yung period of committee amendments, bubuksan na po ang period of individual amendments. Pagkatapos pong isara yung period of individual amendments, ay magbobotohan na po on second reading. At tapos third reading. Yan po ay sa normal, sa lahat po ng batas. Ngayon, pagdating po sa budget, iba po yung proseso doon sa House of Representatives because ang laging sinasabi doon, kulang yung oras, di ba po? So, pagkatapos po ng committee amendments, bubuksan po yung period of individual amendments. Tapos po, magmo-motion po ang majority leader lagi na sasabihin po na magfo-form ng small committee to accept the individual amendments of the members after the approval of second reading. Yun. Doon ang papasok ang small committee ng mga sindikato na doon magpatong pasok ng mga pondo. So, ang mangyayari po, aaprubahan natin on second reading, tapos, tsaka palang mabubuhay yung small committee na tatanggapin yung individual amendments. Tapos, yun po yung sinasabi ni Honorable Chairman na pagkatapos natin magdebate,
dito lang sa budget, kaisa-isang bill na may small committee na siyang tatanggap at siya ang magdidesisyon. Walang magagawa kahit sino kasi hindi naman po kami kasama, Your Honor. Doon sa talakayan na yon, sila po magde-decide. Tapos pagbalik po namin at makikita po namin yung printed copy, wala na kami magagawa kasi sa third reading po ang botohan lang doon, ang papalitan lang, wrong spelling, comma, period. So magugulat kayo minsan, nadagdagan to, nabawasan to, hindi naman napag-usapan sa plenaryo. At yun po yung desisyon ng small committee. So, sa madalit sabi, ganito palang dayaan. Ang by first reading, sa first reading, kung matandaan ninyo, yun po pinag-usapan, binabasa lamang po ang titulo ng batas. Pag second reading, magdidebate yan sila kung ano ang papalitan. May mga may mungkahi, palitan. Pag matapos second reading, akala mo yun na lahat, tapos na. Yung pala may sindikato na small committee na hindi alam ng mga ibang congressmen, pinapalit-palitan, may dagdag pagpalit, doon na palipat-lipat ang pondo. Doon na pumapasok ang salaksak gang. Ako magdadagdag ako ng gang. Kasi sabi ni Toby Tiangco, may parking at may sagasa. Kung may parking, kagaya kay Saldico, mahilig siya. Ang mga proyekto ni Saldico, nilagay niya pala doon sa Oriental Mindoro tsaka Occidental Mindoro. Iloy, akala natin mga congressman doon may-ari. Yun pala sa kanya lahat yun. Yun po ang pinaparada niya. Ngayon, kung alam ng congressmen ng Oriental at Occidental Mindoro, yun ang tawag doon ay pinaparada kasi nakikiusap. Kumbaga, pubayag yung congressman doon. Pero kung hindi alam na congressman at sinalaksak lang doon, ang tawag doon ay sagasa. So, yun, ang pagkatapos nila na second reading sa pagbatas, pagbalangkas, supposedly, tapos na dapat. Nagbutuhan na sila doon. Dapat na. Pero mangyari, walang kamalay-malay mga congressmen, ipa-imprinta ang second reading, ipa-imprinta ang batas na ginawa nila. Habang hindi pa na-imprinta, doon papasok ang mga sindikato na small committee, kundi mga tag-2 congressmen lang ang kasama o 3 congressmen lang, sila lang papalit. Pagkatapos doon na papasok mga proyekto na kukunin sa iba, magtataka ibang congressmen, bakit tinanggalan ako ng programa? Ganoon po pala. Kaya doon nabubuhay si Saldico. Gaya pala. O sige, at least naintindihan na natin ang ginagawa ng pagnanakaw ng mga budget natin. May parking fee, may parking, hindi fee. May parking, may sagasa. Kung ako naman, dadagdagan ko may salaksak. Kaya po hiningi ko po yung committee report ng small committee na wala naman pong maibigay. So, ibig sabihin, Mr. Chair, walang magagawa. I mean, pag katulad ng isang district congressman, nakita niya lumobo yung kanyang budget sa kanyang distrito, wala ho siya magagawa. Hindi ho siya pwede magreklamo na hindi naman sa akin ito, sobra yata, may nagparking dito, may sumagasa rito. He can't do that, Mr. Chair? Wala na po. Wala na po siyang magagawa kasi yun na po. Ang next chance po nun, sa BICAM. Di ba po? Pero aminin natin, no, kung wala namang kalokohan yung project, Mr. Chair, sino namang congressman ang hindi magpapasalamat na dadagdagan yung distrito mo ng proyekto? Hindi, ibig sabihin, for example, let's assume hindi po nagkaroon wala pong natuklasang kalokohan dito wag na natin sabihin kalokohan. Wag po natin hindi po nagka-problema yung 2 distrito ng Mindoro. I'm sure tuwan-tuwa yung congressman kasi masasabi niya sa constituents, ang dami kong napagawa. Kahit hindi naman siya yung nagpagawa nun. Kaya lang ngayon siguro nagkakaroon ng tanggihan, kasi hindi naman siya yun, tapos siya masisisi. But in the normal course of things, sino naman ang tatanggi na madagdagan yung distrito mo? Lahat naman kaming congressman, ang gusto namin, mas maraming proyekto sa aming lugar. Di po? Natural course of things yan. But before I proceed, Your Honor, kasi po, pagkatapos ko magsalita, ako na yung binabatikos ngayon. So let me put on record na this is not the first time I questioned the budget process. Pwede po nilang tignan yung archives. In the year 2011, for the 2012 HGAB,
independent rin po ako doon. Question ko na yung budget process. In the year 2013, for the 2014 HGAB, question ko na rin yung budget process. In the year 2014, for the 2015 HGAB, kung matatandaan niyo po, ako po yung humingi ng kopya ng DAP, Development Assistance Program. Kaya nag-away po kami sa plenaryo. So yung mga nagsasabi ngayon lang po ako nag-question, hindi po ako ngayon nag-question ng budget. Ang Kaya, ibig sabihin ng HGAB ay House General Appropriations Bill. lang, nagsawa na po ako kasi wala nangyayari na outvote ako. Nagkaroon lang ako ng pag-asa nung pagkatapos ng SONA kasi si mismong presidente na ang may gusto ng budget reform, Your Honor. Pagkatapos ng small committee, ito na yung basis ng HGAB na hindi na makikita ng ordinaryong congressman. Yan na sinasabi mo. HGAB na po ang makikita nyo. HGAB na po ang makikita nyong kopya. Na hindi nagkaroon ng pagkakataon yung regular congressman na makialam doon sapagkat yun po ay tinrabaho na ng small committee. Yes, Your Honor. Thank you. Yun. Continue. Yari. So, are we supposed to ask? meron tayong ano, sinusunod. Are we supposed to ask Congressman Toby before okay. regular Okay. ano natin? Ano ba ho yung process? In connection with the Yes, question in connection okay. with the disclosure. Yeah, proceed. Okay, thank you, Mr. Chairman. Congressman Toby, typically ang budget, diba, sinacertify yan as urgent. So ina-approve on second reading and third reading in one sitting. Yes, Your Honor. That was the basis of my objections earlier on noong 2011, 2012, 2014. Hindi mo na ibig sabihin pag sinertify urgent, ang nangyayari po noon, Your Honor, Wala nang 3-day rule. wala na 3-day rule. Tsaka hindi mo na makikita. Di ba? Inaprubahan mo muna yung, Your Honor, yung third reading, tapos tsaka mo makikita yung kopya ng Ang punto HGAB. po, ganun ang practice, diba? Every budget season, dahil certified as urgent, in one sitting, in one day, ina-approve yung budget on second and third reading in one day. Yes, that I don't know if all congresses that I attended kasi nawalan na nga ako ng pag-asa noong after 2015 kasi kahit questioning ko bakit one day, wala naman. I think in one budget season, pinadala naman yung kopya, hindi ko lang alam kung ano year, pero on the same day, since certified urgent, ay aaprubahan. Kaya nga ang naging ano ko doon, explanation of vote, sabi nga doon, and it's in the records of the archives of Congress, Your Honor, sabi ko nga doon, paano naman babasahin yung ganyan kakapal o even hanapin yung ano in one day? Yeah, but naintindihan ko sa'yo, you're saying na even after the approval on second reading, tapos ng period of amendments, di ba? Approval na on second reading, pwede pa mag-amend. Yes, Your Honor. We approve on second reading, pero nagbigay kami po, before, Your Honor, before we approve on second reading, binigyan namin ng authority yung small committee na palitan kung ano man yung inapprove on second reading. Hindi, pero pag inapprove on second reading, yun na yun eh. Yun po yung point ko ever since, Your Honor. Ibig sabihin, pag sinabi ko yun na yun, from NEP all the way hanggang annexes, approved na yan. Lahat ng maliliit na project doon, approved na yan. Your Honor, that was the basis of my questioning ever since. Kaya nga natapos na yung period of amendments. Diba? The period of amendments, doon tayo mag-amend lahat ng mga line item. Pero after period of amendments, Dapat wala na. pag nag-vote na tayo second reading, tapos na yun. Ang problema. Correct? It's only for review. In 3-day rule, for review na lang yun. Yes, Your Honor, tama po kayo. Kaya lang nga, only for the budget, nagkakaroon ng ganon. Yun nga po yung sinasabi ko, Your Honor. Parang binigyan mo ng blankong cheque, yung 4 na tao, na sila yung Small committee, 4 na tao. Natapos na ang pagbuto-butuhan ng period of amendment sa second reading, pero ang problema, ang proseso ninyo, binigyan nyo pa ng further amendment na further na pagbabago, yung 4 na tao, small committee. bago nung inaprubahan ng plenaryo. So sabi ko nga po, Your Honor, paano naging mas powerful yung 4 na tao kaysa doon sa inaprubahan ng plenaryo? Kahit yung nabago na ng buong mga membro, ay mawawala pag binago ng committee, small committee ng 4 lang membro. Sa akin, yung pagtapos ng second reading, nag-amend pa, parang that's not the usual practice. Very obvious naman na nagugulat si Win Gatchalian. Hindi niya pala alam, may nangyayari pala ganon. Parang nagulat siya eh.
Kasi pag nag-approve ka ng second reading, kasama na doon yung amendments. Tama po kayo, Your Honor. Kaya nga, sabi ko, sa lahat ng batas na ginagawa, no touch pag tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee, yun. Kaya, pwede nilang galawin after BICAM. But, Your Honor, I think... Grabing power ng small committee, hindi lang sa second reading. Pati pagpapunta sa BICAM kasi pang-apat na proseso na yun. Ang second reading, pangalawang proseso. Pagkatapos pangalawang proseso, kung ano na pag-usapan, dapat tapos na. Wala eh. Yung mga small committee, binago. So, doon nangyayari mga magic na lipat-lipatan ng pundo. I got a commitment, Sec Mina was there on the first day. I got a commitment that they will not do it anymore at this time. I hope at second reading, pati na yung mga attachments, tapos na. I hope. Kaya nga sabi ko... Dapat ganun. Pati mga attachments, tapos na. Bago, in other words, bago matransmit sa Senado, kasama na lahat ng mga attachments, pati mga projects. Yes, Your Honor. Kasi sabi ko nga, for the record, ulitin ko, hindi ito yung unang pagkakataon na question ko. Anyway, tapos pabalik-balik lang, parang hindi nakakaintindi ito si Wayne Gatchalian eh. So anyway, very, very simple na naman intindihin eh. Ang isa ng pakiusap ko dito ay susulat ako, dapat sana ang lahat ng mga ipapasok na mga proyekto na may pundo, dapat may kaakibat na engineering plans. Natutuo ba yun? Hindi kasi nangyari sa kanila, copy-paste, kat walang plano. Saksak ng saksak. Kaya tuloy na bababoy kaya tuloy na gumagawa kayo ng proyekto sa flood control project sa Oriental Mindoro ay pareho din ang disenyo sa Occidental Mindoro kahit iba-iba yung lupa sa kada ilog. At ganoon din sa ibang lugar. Isa-isa lang kinukuha na. So yan, nakikita na natin ngayon ang diferensya na kung saan sila pumapasok. So may tatlong term tayo nakukuha. Parking, ipaparada yung pondo. Congressman ako Bicol, kasi wala akong distrito. Kung kani-kanino kong distrito ipapasok yung mga gusto kong proyekto. Akala naman ng isang congressman doon, sa kanya ko nilagay. Pero hindi niya alam, sa akin yun. Pangalawa ay sagasa. Wala kalam-alam mga congressman, pinatungan ko doon. O di kaya yung mga proyekto ng ibang congressman, sinagasaan, kinuha at nilagay sa iba. Tapos, ang salaksak na team, sinasaksak kung saan-saan. At tapos, ang salaksak din nangyayari, pagkatapos na ng second reading na tinatawag na nagbuto-butuhan na sila, ito po ang aking gustong palitan natin yung ganon. Tapos na bubutuhan, akala nila, tapos na, yung pala may 4 na panatao na congressmen, small committee, sila ang mas powerful, sila maglalagay PM ng babaguhin ang lahat. So ganon po ang ating nakikita na kabastusan ng mga natin, ng mga congressman natin. Okay, sa Cabo tapos na ko ang investigasyon, lusot na si Saldi ko at Tambaluslos. Pinalitan ang chairman ng Blue Ribbon. Anong asahan na kay Lacson? Si Lacson kakampi ni BBM to eh. Ang problema ko eh. Ang tagal na dyan sa Senado sa mga maganda ng asahan ng takbo ni Marcolita eh. Okay, sa Cabo tapos na ang investigasyon. Pinulit lang no. Si Squeezy, malalaman na natin kung anong ginawa ni wala naman to. Layo naman 51B nung isang ano. Sa Presperes, bakit Squeezy? Ba't pinipilit mo si Polong? Ang dami-dami ng ninakaw ni Tambaluslos sa kay Saldico. Masyado kang ano. Doon ka sa malalaking pagnanakawan ka ba o kay galit ka lang kay Duterte? Ganon lang yun. Nakikita ko sa'yo lagi Squeezy. Tapos si Presperes, may secret pa, may tungits pa nga. Saka Birada, BO 808. Wala na kwenta lahat hanggat nakapasok na ang sindikato. Puro sindikato na style na nila. Mercado Cathy, Engineer Toto Kausing, good evening. Hindi po unlad ang bansang Pilipinas kung ganito ang uri ng ibang nakapwesto sa ating gobyerno. Presperes, parang tungits lang galawan. Pangatungit-tungit. So, clips up sa cabs. Tapos, ang sinabihan ni Saldico na si Duterte ang amo niya. Dadalhin na si Duterte. Delia Bacon, ang kay Romualdez and Company, kaya napilitang mag-resign si BP Sara sa DepEd dahil sa
nalalaman niya. Okay. Delia Bacon, dalawa, patawag natin si BP Sara, siya yung nag-expose yung budget para sa classroom ng DepEd. O tama nga, nagreklamo si DepEd Sara, kaya pala yung budget na pinarada lang sa DepEd, tapos siyang sinisisi, tapos nagpuntahan sa kanya mga congressman, akin yan, akin yan, akin yan. Yun po ang nangyari doon sa mga classroom building sa na proyekto din sa DepEd. So Rodi Rabi, so tapos sabi naman ni People Power na, sabi niya, wag na sila magkunwari, lahat involved. Ti Pastor Rodi Rabi, si Anon Savior, murag si Saldico na ang idot. Nakikita ko rin pa, Loy, si Saldico talaga utak ng lahat. Siyang mautak pagdating sa Ibig sabihin matalinong tao siya. Chris Perez, totoo nga sinasabi ni BPSD, all along, kaya kinuyog. Andrea Gueco, watching from Singapore. Gio Rim, na Imbag Garabim, Kapsat. Tapos Mel NSD Singapore, maniwala pa ba tayo sa mga pag-deny na sinasabi ng nagawang Diskaya? Kung si Diskaya naman ako naman tanungin mo, marami siyang tinago. Parang ginamit sila alas pang panira eh. Makatang Tambay, good PM Katoto. Mel NSJ, maayong gabi, Engineer Toto. Grabe ang mga pangyayari. Klaro naman mga evidence kay Saldi at Tambi. Sila talagang tinuturo. Kasi yung probinsyano, idol, wala na si Portwid, na si Santina, bukas iba na chair. Bakit naman si Lacson Petitioner? Hindi naman abogado yun. Maririta Catalonia Housing, good PM na magkapatid. Amic TV5, UK, Romel Garcia, Marinita, good PM. Georgine Ford, Chris Perez. Ngayon, ang sa akin lang dito ay never ko pa nakita minsan si Lacson na naghepe ng committee. At kung siya, ang problema ko sa kanya, hindi siya abogado at kulang ang kanyang kaalaman sa batas. Kailangan kasi ang kaalaman sa batas sa pagsalaksak sa mga ganito. So okay sa kabot, tapos na kung investigasyon, lusot na si Saldi, okay? Rolly Sebastian, si Lacson, tahol ng tahol. Kailan wala nang kinagat. Basta naman Lacson yan eh. So Primo GR DA, tinuruan na yung mga asawa noong 2016. Ito 2022. Makawala daw ang records nila. Okay? So hanggang dyan lang po tayo. At least naintindihan natin kung anong ginagawa nila sa ating mga budget. Maraming salamat po.